Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay August 24 at ginugunita po natin ang kapistahan ni San Bartolomeo Apostol. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, papuri sa iyo, Panginoon. Nakita ni Felipe si Natanael at sinabi niya dito, natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazaret, na anak ni Jose. May mabuti bang maaring magmula sa Nazaret? Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, halika tingnan mo. Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari. Tinanong siya ni Natanael, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Sumagot si Natanael, Guro, ikaw nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Sinabi ni Jesus, sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang makikita mo. At sinabi niya sa kanila, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mabuting balita, nakilala po natin si Felipe na nagpakilala kay Natanael na si Jesus na mula sa Nazaret ang sinasabi ng mga propeta. Sa kanyang unang pagkakita kay Jesus, si Natanael ay naging mapagdududa. Subalit, napagtanto ni Jesus ang kanyang puso at pagkatao. Tinawag siya ni Jesus na isang tunay na Israelita na walang daya. Ang pagkakilala ni Jesus sa kanya ay nagpabago sa buhay ni Natanael. Si Natanael at Bartolomeo ay pinaniniwala ang iisang tao lamang. Tulad ni San Bartolomeo, marami sa atin, tulad ng mga sundalo ng Hukbong Katihan ng Pilipinas at kasama ng ating mga pamilya ang nag-aalaga at nag-aaruga sa atin. Tulad ni San Bartolomeo, tayo ay tinatawag na maging tapat, matapang at walang daya sa pagganap natin sa ating mga tungkulin. Sa inyong pagiging sundalo, nilalabanan ninyo ang mga panganib at naglilingkod kayo sa ating bayan. Ang inyong mga pamilya naman ay nagsisilbing tahanan at tagapagtanggol sa inyong mga puso mula sa kahirapan at pagsubok. Ngunit tulad ni San Bartolomeo, ang tunay na kahalagahan ng ating paglilingkod ay hindi lamang nasa physical na aspeto. Tinatawag at inaanyayahan tayo ng Panginoong Hesus na kilalanin ang ating tunay na sarili at tanggapin siya sa ating buhay. Sa ating paggunita sa kapistahan ni San Bartolomeo Apostol, ating pagninilayan ang kanyang mga aral. Tinanggap niya ang hamon ni Jesus na paniwalaan siya bilang anak ng Diyos at hari ng Israel. Ito rin ang hamon na ibinigay sa atin ngayon na kilalanin ang ating Panginoon bilang ating tagapagligtas at hari. Sa ating paglilingkod bilang mga sundalo at kasapi ng Hukbong Katihan ng Pilipinas, ating isaisip na ang ating tunay na tagumpay ay hindi lamang sa mga labanan o ang pagganap ng ating mga tungkulin. Ang tunay na tagumpay ay matagpuan sa ating ugnayan sa Diyos at sa pagtanggap natin sa kanyang mga salita at turo. Gayon din, tayo ay maaring maging tulad ni San Bartolomeo sa pamamagitan ng pagiging tapat na tagasunod ng ating Panginoon. Tulad niya, tayo rin ay tinawag upang ipahayag ang mabuting balita sa ating mga kasamahan at kapwa sundalo at kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng ating mga salita, ngunit lalo na sa ating gawa. Ating may pakita ang liwanag ng Panginoon sa gitna ng ating propesyon. At para naman sa ating mga pamilya, ating may pakita ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng ating pag-aaruga, paggabay, at pagiging tapat sa ating mga tungkulin bilang mga magulang at asawa. Ang ating tahanan ay maaring maging isang lugar ng pagpapakita ng pag-ibig, kahandaan sa sakripisyo at pagkakaisa. Sa ating pagdiriwang sa kapistahan ni San Bartolomeo, alalahanin natin na ang ating paglilingkod bilang sundalo
ay hindi lamang isang trabaho, kundi isang banal na misyon sa ating paglilingkod, ating isabuhay ang mga katangiang ipinakita ni San Bartolomeo, ang katapatan, tapang at pagmamahal sa Diyos at kapwa. Hayaan nating maging inspirasyon sa ating puso ang buhay ni San Bartolomeo, ang kanyang pananampalataya at ang kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pagkilos at pag-alala sa kanyang halimbawa. Tayo ay maaring maging tagapagtanggol ng katotohanan, mga modelo ng integridad at mga lingkod ng Diyos sa ating mga pamilya, komunidad at sa ating bayan. Sa ating paggunita sa kapistahan ni San Bartolomeo, ating ipanalangin ang ating mga sundalo sa bungkatihan ng Pilipinas at ang kanilang mga pamilya. Naway patnubayan sila ng ating Panginoon sa lahat ng kanilang mga gawain at paglilingkod. Naway maging daan sila ng pag-asa, kapayapaan, kaunlaran at katarungan sa ating bansa. Amen. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, humihiling kami sa iyo ngayon para sa aming mga mahal na sundalo ng Pilipinas. Ipinagkakatiwala nila ang kanilang mga sarili sa paglilingkod sa bayan, kaya kami humihingi ng iyong kaligtasan at proteksyon para sa kanila. Dinggin mo ang aming panalangin para sa kanilang kaligtasan sa tuwing sila'y nasa harap ng panganib. Patnubayan mo sila sa bawat hakbang na kanilang ginagawa at bigyan mo sila ng kahusayan sa kanilang mga tungkulin. Palakasin mo ang kanilang katawan at kaisipan upang harapin ang mga hamon na kanilang haharapin. Mahal na Panginoon, alagaan mo rin ang kanilang kalusugan sa lahat ng aspeto. Tulungan mo silang labanan ang stress, pagod at takot na maaring dulot ng kanilang mga tungkulin. Palakasin mo ang kanilang mga isip at puso upang mapanatiling matatag at malusog. Hinihiling din namin sa iyo na patnubayan mo sila tungo sa tagumpay. Pagpalain mo ang kanilang dedikasyon, sipag at talino upang kanilang magampanan ng buong tagumpay ang kanilang mga misyon. Gabayan mo sila sa paggawa ng tama at makabuluhang mga desisyon. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin na palakasin mo ang mga sundalong Pilipino sa kanilang mga tungkulin. Pangalagaan ang kanilang kalusugan at dalhin sila tungo sa tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.